Hindi mo pa rin napapalago ang mobile food cart mo? Gabi no, nagpagawa ng bagong cart, nagdagdag ka ng menu, nagpa-promo ka pa minsan, pero ang tanong mo, hindi ka pa rin lumalago. Siguro minsan naiisip mo, malas ka talaga. Pero teka lang, baka hindi ka naman talaga malas. O baka may mas malalim na dahilan bakit hindi ka lumalago. Baka kasi hindi bagong food cart, hindi menu, promo, hindi signage ang kailangan mo. Baka ang bago na hinahanap mo, ikaw mismo. Sandali, bago ka mag-react at sabihin na ginagawa ko naman ang lahat, tapusin mo ang video na to kasi baka nandito yung sagot na hinahanap mo kung bakit hindi pa rin umaangat ang mobile food cart mo. Pero bago yan, intro muna tayo. Umpisa natin sa istorya ng kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang Cyrus. May food cart siya. Ang business niya, grilled sausage na nilagay sa bun. Sa una, todo hype. Bagong mobile food cart, malinis yung cart, may mga bagong menu, bagong signage, may pa-banner pa siya na buy one take one. Sobrang dami niyang ideas. Pero ang tanong, anong nangyari? Pagkalipas ng ilang buwan, wala na. Nagsara na. Bakit? Simple lang. Akala niya sapat na magbukas lang ng cart. Malinis, may signage, at may kakaibang menu. Alam mo kung ano yung dahilan bakit siya nagsara? Hindi niya kasi tinutukan. Hindi siya nagbago ng sistema at maka-adapt sa iba. Akala niya kikita kagad kasi maganda yung design. Hindi niya naman tinutukan. Alam mo kung ano yung pwede nating matutunan kay Cyrus? Hindi cart ang nagpapalago ng negosyo. Hindi rin yung produkto. Kung walang nagbabago sa pagmamaneho ng negosyo, naniniwala ako na walang negosyo na lumalago kung hindi mo na binabago ng may-ari ang sarili niya. Alam mo kung ano yung bagong dapat gawin? Ito based to sa mga pinagdaanan ko at natutunan ko sa mga kapwa nating streetpreneur na nakakwentuhan ko. Unang-una, ayusin yung schedule. Hindi pwedeng bukas ka lang kung kailan mo feel. Kung sinabi mong 8 a.m. dapat bukas ang cart mo, dapat 8 a.m. bukas ka. Kasi kapag inconsistent ka, inconsistent din ang customer mo. Ibig sabihin, ikaw mismo, walang mangyayari. Pangalawa, dapat kontrolin mo yung gastos. Huwag ubusin agad ang kita. Kasi sa kita mismo nakasalalay ang negosyo mo. Dapat may iniikot na puhunan at may sinisilip na pang-maintenance. Walang negosyong lumalago kung lagi na lang zero balance sa dulo. Pangatlo, pumili ng isa, dalawang bestseller na produkto. Kung lahat gusto mong ibenta, ikaw rin naman malulugi at the end of the day. Mag-focus ka sa pinakamalakas na produkto. Yun ang magiging identity ng cart mo. Magtanong sa customers, stop guessing. Tanungin mo sila, anong gusto nyo? Sila ang best market research mo. Panghuli, mag-monitor ng benta. Huwag puro pakiramdam. Gumawa ka ng listahan. Anong oras yung malakas? Anong produkto yung mabilis maubos? At doon ka mag-adjust. Bakit kailangan mong gawin yan tips na yan? Kasi kung gusto mong lumago, kailangan mo ng control at direksyon. Hindi sapat na may cart ka lang. Hindi sapat na may signage ka lang. Hindi sapat na may produkto ka lang. Kailangan mo yung mga tips na yan. Negosyo ito, sinusukat, pinaplano, at binibigyan ng oras. At kung hindi mo gagawin yan, maniwala ka sa akin, cart lang talaga yan. Hindi yan negosyo. Kasi naniniwala ako kung wala diyang mababago sa mindset mo at sistema mo, kahit magbago pa lahat ng nasa paligid mo, walang mangyayari sa'yo. Kasi kalaban mo dito, hindi malas, hindi pwesto, hindi produkto. Ang kalaban mo dito, alam mo kung ano? Yang utak mo. Yang dating ikaw na ayaw magbago. Yung ikaw na kampante. Yung ikaw na ayaw matuto. Yung ikaw na ayaw umadap. Yung ikaw na walang plano. Yung ikaw na umaasa lang na basta may cart, okay na yan. Hindi ganon. Kung gusto mo mawala yan, kalabanin mo yung ugali mo na yan. Kalabanin mo sa pamamagitan ng disiplina at sistema. Simulan natin sa maliit na bagay. Gumawa tayo ng weekly sales report. Yung kahit notebook lang, maglagay ng routine sa paglilinis ng cart, pag-check ng supply, sa inventory, at magtakda tayo ng goals kada linggo. Kasi kung hindi mo susubukan, maniwala ka sa akin, walang mangyayari. Pero kung gagawin mo yan araw-araw, maniwala ka, makikita mo yung pagbabago. Tanungin mo ako kung ano yung posibleng magbago kung gagawin mo yan. Kapag ginawa mo yan, ibang level na. Hindi lang cart ang magbabago, kundi ikaw. Ikaw mismo bilang negosyante. At pag nagbago ka, kahit maliit pa yan ngayon, lalaki at lalaki rin yan. Baka hindi agad-agad,
pero sigurado. Alam mo, lahat ng malalaking negosyo nagsimula sa maliliit. Pero ang may-ari nila, malaki ang pananaw, malawak ang bisyon. At kung gusto nating lumago, huwag mong tignan kung gaano kaliit ang cart mo ngayon. Tignan mo kung gaano kalaki ang pwede mong gawin bukas kung magsisimula ka ng magbago ngayon. At hindi mo kailangan maging pinakamagaling na negosyante ngayon. Kailangan mo yung maging maayos yung mindset mo kasi yung improvement na yan ay yung magpapalaki ng negosyo mo. Kaya kung gusto mo ng bagong resulta, umpisa mo sa pinaka-importante. Baguhin mo muna yung takbo ng utak mo bago yung cart mo. Hindi mo kailangan ng milagro. Kaya ang kailangan mo lang, action at disiplina. At pag ginawa mo yan, makikita mo. Hindi lang food cart yung lumalago. Maraming salamat sa panonood. At huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at pakishare naman sa kilala mong may food cart. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.